bagong pasyente mo? Tanong ni Mika, ang kasamahang nurse ni Azul, na ngayon ay nakatingin sa hawak niyang impormasyon tungkol sa bago niyang pasyente. Ah, oo. Mahinang sagot ni Azul kay Mika na napatango-tango. May narinig akong usap-usapan tungkol sa pasyente mong yan, Azul. Gusto mo bang marinig? Malaki ang mga matang tanong ni Mika sa mahinang boses. Lumapit siya sa bandang tenga ni Azul. Mafia daw yan. Isang mafia na may mataas na ranggo. Bulong ni Mika na hindi na hinintay pa ang pagpayag ng dalaga. Mafia? Yung pumapatay ng tao? Yung mga illegal yung gawain? Tanong ni Azul, ang dibdib niya ay kumabog sa kaba dahil sa narinig. Oo, hindi mo ba nakita yung mga army kanina? Sila ang may hawak sa lalaking yan ngayon. Nandito sila para bantayan siya kasi baka raw makatakas. Nakakatakot nga raw ng sobra yung lalaking yan eh. May narinig akong sabi ng matatanda na sinunog daw niyan yung bayan na kasunod itong sa atin. Parang hindi takong umasta, di ba? Sunod-sunod na sabi ni Mika na ikinakuyom ng kamao ni Azul. Kaya mag-iingat ka, Azul. Baka kapag pumasok ka ron sa loob, bigla ka nalang hilahin tas lagutan ng hininga. Dagdag ni Mika, dahilan para mapalunok si Azul. Bumaba ang tingin niya sa impormasyong hawak tungkol sa pasyente niya. Walang litrato roon. At hindi niya alam kung bakit. Ang tanging nakalagay lang na tungkol sa pasyente ay ang pangalan nitong Loki. At kung ano ang dinadamdam nito ngayon. Tignan mo ang pangalan niya. Bagay na bagay sa kanya, Azul. Hindi mo ba alam na ang pangalang Loki ay galing sa isang Norse god na nagdadala ng kasamaan at kapilyuhan? At bakit walang mukha ang impormasyon niya rito? Paano kung sobrang nakakatakot siya tingnan? Kinakabahang tanong ni Mika. Hinawakan niya ang balikat ni Azul pagkatapos. Azul, alam kong wala ka ng pamilya sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nito na dapat ikaw ang ipapain sa mafia na nasa loob ng ospital. Pero hindi kita matutulungan kasi may nobyo ako naghihintay sa akin kaya laban lang ha. Huwag kang susuko. Sige Azul, aalis na ako. At pagkatapos sabihin ni Mika lahat ng yon, ay tumalikod na siya bago mabilis na nawala sa harap ni Azul na ngayon ay putlang-putla na. Ano ba naman tong si Mika? Bakit niya ba sinabi sa akin na lahat ng yon? Paano kung ganun nga kasama ang lalaking yun? Natatakot ako. Nanginginig ang mga kamay na bulong ni Azul sa sarili. Sa huli, naglakad na rin si Azul para puntahan ang pasyente. Sa bawat hakbang niya, gustong-gusto niya niyang umatras. Pero nakarating na lamang siya sa isang pribadong kwarto na ganun pa rin ang iniisip. May dalawa namang military guard sa bawat gilid ng pinto pero hindi nawala ang kaba sa dibdib ni Azul. Kaya ko to. Ang sabi rito, malala ang dinanas ng Loki na to. Kaya panigurado namang hindi agad siya makakatayo. Kung sasaktan man niya ako, sisigaw ako at sasaksakin ko siya ng injection. Bulong ni Azul sa sarili, sapat lang para hindi siya marinig ng mga bantay. Ayos lang ho ba kayo, ma'am? Gusto niyo samahan namin kayo sa loob? Tanong ng isa sa mga nagbabantay sa kanan ni Azul. Ah, ayos lang. Hindi ako kinakabahan, no? Hindi kaya ako natatakot. Tawa ni Azul bago mabilis na kinatok ang pinto. Wala sa sariling binuksan niya yun bago pumasok. Ang lamig. Hindi ko alam kung dahil ba sa air conditioner. Kaya malamig dito o sobrang takot na takot ako. Nanginginig ang mga labing sabi ni Azul bago dahan-dahang naglakad papunta sa kama ni Loki. Agaran din namang natigilan si Azul nang bumungad sa kanya ang mukha ng lalaking pasyente. Wow! Nasa tamang kwarto ba ako? Ito ba talagang kwarto ng pasyente ko? Hindi ba ako naligaw lang? Baka ibang tao to ah. Sunod-sunod na tanong ni Azul pero nang mapansin ang nakaposes na mga kamay ni Loki, napalunok siya. So ito nga, ito si Loki. Hindi ako makapaniwala. Sobrang gandang lalaki niya. Wala pa ako nakikita ang mga lalaki na ganito kaganda tignan. Bagay na bagay sa kanya ang mahaba niyang pilikmata na siyang umayon sa kanyang mahabang buhok.
Mukha nga siyang Diyos. Pakiramdam ko masihigitan niya pa si Apollo. Marahang sabi ni Azul sa likod ng kanyang isipan. At ang puti niya. Wala pa ako nakikitang lalaki na ganito kamistiso. Tao ba talaga to? Baka naligaw lang to sa mundo. Tas galing pala siya sa ibang planeta. Sa pagkakaalam ko, dito ako pinanganak ng mga magulang ko. Kaya paniguradong hindi ako galing sa ibang planeta. At mas lalong hindi ako naligaw sa mundong to. Malamig at baritonong sabi ni Loki na ngayon ay nakadilat ang mga mata at diretsong nakatitig kay Azul na biglang nasapo ang dibdib sa gulat. Gising ka? Pasigaw na tanong ni Azul at mabilis umatras. Ngumisi si Loki sa ginawa ni Azul. Ang ngisi nito ay nakapagbigay kilabot sa buong pagkatao ng dalaga. Mama, alam ko mahal na mahal niyo ako ni Papa pero hindi pa ako handa umalis sa mundong to. Kapag inalis niyo ako rito, paano ko ipapalaganap ang lahi ko? Naman! Huwag niyo muna akong sunduin. Maktol ni Azul sa likod ng kanyang isipan habang takot na nakatingin kay Loki. Nurse ka, hindi ba? Bakit nakatayo ka lang dyan? Hindi ba dapat sinusuri mo ngayon ang kalagayan ko? Taas kilay na tanong ni Loki na ikinalunok ni Azul. Doon lang din napansin ni Azul ang mga sugat ni Loki sa katawan. May benda rin ito sa leeg, pati na sa mga braso at binti. Hindi mo ako susubukang patayin? Tanong ni Azul na ikinalawak ng ngisi ni Loki sa kanya. Napanguso si Azul bago itinaas ang isang injection na kanina niya pahawak. Huwag mong subukan na gagalawin ako ah. Huwag mo akong tatakutin, may hawak ako injection. Kapag sinaktan mo ako, sasaksakin kita. Banta ni Azul sa nanginginig na boses. Sa tingin mo ba, ay sapat yan para takutin ako? Marahang tanong ni Loki kay Azul na ngayon ay nakanguso na. Hindi natin alam. Alam ko kaya kung saan parte ng katawan ng pinakadelikadong tamaan. Kapag sinaksa kita doon, wala kang kalaban-laban sa akin. Saka nakapokus ka kaya? Sunod-sunod na tura ng dalaga. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti si Loki na siyang ikinaawang ng labi ni Azul sa gulat. Tama ka, nakaposas ako. Kaya dapat hindi ka matakot sa akin. Wala pa nga ako ginagawa pero takot ka na. Paano pa kaya kapag naalis sa akin ang posas na to? Pinagbabantaan mo ba ako? Mahinang tanong ni Azul. Hindi naman, sinasabi ko lang. At muli na namang napalitan na nakakatakot ng ngisi ang nasa labi ni Loki. Baliw ba ang isang to? Mukha siyang baliw eh. Ang ganda-ganda ng ngiti niya kanina tas ngayon tinatakot niya ako. Bakit ka nakaposas? I mean, lahat ng paa at kamay mo nakaposas. Paano ka gagalaw kung ganon? Nilagutan ko ng hininga 50 tauhan ng gobyerno habang hinuhuli nila ako. Kaya para hindi na madagdagan ng dugo sa mga kamay ko, sinigurado nilang pinusasan ako sa kahit saang parte ng katawan ko para hindi ako makagalaw. Parang wala lang nasabi ni Loki. Pinatay mo sila? 50 tauhan? Sila lahat tapos ikaw lang isa? Gusto mo madagdagan pa? Gusto mo pati ikaw? Namutla agad ang mukha ni Azul sa narinig niya. Tinatakot mo ba ako? Hindi ka nga makagalaw dyan tas pinagbabantaan mo ako? Grabe ka rin ah. Kriminal ka nga. Alam ko. Kaya bago ka pa magtagal dito, tapusin mo nang dapat na gawin mo. Sa loob ng 10 segundo, at hindi ka pa rin tapos sa ginagawa mo, papasok ang mga gwardya sa labas para tignan ang kinalalagyan mo ngayon. Kapag nahuli ka nilang kausap ako, iisipin nilang may nangyari sa iyong masama at pinagbabantaan kita. Pinagbabantaan mo naman talaga ako eh. O hindi kaya iisipin nilang kasabwat kita at nandito ka para ilabas ako. Pagpapatuloy ni Loki sa sinasabi niya na ikinalaki ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi nito. Pero mabilis niyang ginawa ang dapat na gawin. 8. Pagbilang ni Loki. 9. Nang buksan ni Azul ang pinto, ay siyang pagharap din sa kanya ng isang gwardya na tila bubuksan yon. Napakurap-kurap si Azul. Totoo nga ang sinabi nito. Pero, bakit yun sinabi sa akin? Nagtatakang tanong ni Azul sa sarili niya. Ayos lang ho kayo, ma'am? Tanong ng gwardya kay Azul na mabilis niyang ikinangiti. Oo, sorry ko natagalan.
Natakot kasi ako lumapit nung una eh. Hindi ko rin napansin na nakaposes pala yung pasyente. Hindi niya makita si Loki mula sa kinatatayuan. Pero alam niyang nakapikit na naman ang mga mata nito. Sa huli, binitiwan ni Azul ang doorknob ng pinto para tuluyan iyong sumara. Azul! Sigaw ni Mika pagkapasok niya sa cafeteria at nakita si Azul na matamlay na kumakain. Kamusta? Ano nangyari? Magkwento ka naman. Nakakatakot ba na sobra? Ginalaw ka ba niya? Sinaktan ka ba? O pinagbantaan ka ba? Pangit ba? Sobrang taba ba? Ano ginawa sa'yo, Azul? Magkwento ka at di ako matatahimik ngayong araw kapag di mo sinabi sa akin lahat ng nangyari. Pwede ba, Mika? Sinusubukan ko pang lunukin yung pagkain ko kaya pwede bang mamaya ka muna? Nanghihinang tanong ni Azul sa kanyang kasamahan na sumimangot. Ano ka ba naman? Chismis na nga lang bumubuhay sa akin pagkakait mo pa. Gusto ko lang naman malaman kung anong nangyari roon. Paniguradong pangit siya, no? Nag-research ako kanina sa internet, girl. Alam mo ba na lahat ng mafia sa mundo ay pangit? In general talaga siya. Mababaho rin daw kasi alam mo na kung ano-anong drugs ang tinitake kaya mag-iingat ka sa pasyente mo ha. Baka sa amoy pala mamatay ka na eh. Sunod-sunod na sabi ni Mika. Kaya napabuntong hininga si Azul. Hala, kaya ka siguro matamlay no? Naamoy mo ba siya? Sobrang baho ba talaga? Kaya ka ganito ngayon? Ganito ang epekto ng amoy niya sa'yo? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Mika kay Azul na tahimik pa rin. Gusto mo bang sabihin ko sa head nurse ang tungkol dito? Ipalipat kita para hindi ka na mahirapan. Paniguradong may lalaki namang nurse na kayang hawakan ng pasyente na yan. Ayos lang. Sa wakas ay sabi ni Azul. Sige, ilipat kita ha. Sabihin ko kay head nurse ha. Anong ayos lang? Sandali nga. Ngayon ay napasigaw si Mika. Dahilan para lumingon ng ibang kumakain sa kanila. Napangiwi si Azul habang si Mika ay tumayo para humingi ng tawad sa lahat bago mabilis na umupo ulit. Azul, anong sinabi mo? Anong ayos lang? Pinanlakihan pa niya ng mata si Azul. Ayos lang, Mika. Hindi mo ako kailangan ilipat. Naibigay na sa akin ng pasyente kaya walang rason para umatras ako. Kriminal nga yun pero trabaho ko to. Pasyente ko siya. Kahit gaano pa ako katakot, hindi ko dapat siya bitawan dahil masamang tao siya. Nandito siya sa ospital, kaya sa mga mata ko hindi siya tao o kriminal, kundi ay pasyente ko. Mahabang paliwanag ni Azul. Napailing-iling si Mika. Kaya ka tinatawag na anghel dito eh. Siguro ibinagsak ka mula sa langit kasi sobrang bait mo, no? Sa sobrang bait, pati kriminal, tinatrato mong parang tao. Hay nako, bagay sa'yo ang puti nating uniforme, mas nagmumukha kang anghel. Tura ni Mika, tunog hindi makapaniwala sa lahat ng sinabi ni Azul. Nurse Azul, tawag ng head nurse sa kanya nang makabalik siya sa estante niya mula sa cafeteria. Yes, ma'am. Tanong ni Azul. Bumaba ang tingin niya sa hawak na tray at napakurap-kurap siya. Hindi pa ata nasabi sa'yo ang tungkol dito. Pero dahil ikaw ang nakahawak sa espesyal nating pasyente, ikaw ang nakatalagang magpakain sa kanya. Nakita mo ang sitwasyon niya kanina, hindi ba? Umawang ang labi ni Azul. Tiningnan niya ang oras sa relo niya at nakitang lampas alauna na. Hindi pa siya kumakain? Walang naghatid ng pagkain sa kanya? Tanong ni Azul sa likod ng kanyang isipan. Nakita na lamang ni Azul ang sarili na mabilis naglalakad para marating agad ang kwarto ni Loki. Huminga si Azul ng malalim pagkatapos makitang naroon pa rin ang mga military guards. Ni hindi nila naisipan na pakainin siya? Kung alam lang nilang walang kalaban-laban ng pasyente, dapat binigyan nila ng pagkain. Puno ng iritasyon na sabi ni Azul sa isipan niya. Ma'am, magandang hapon. Bati ng isa sa mga gwardya at binigyan si Azul ng ngiti. Magandang hapon din. Pakibuksan naman yung pinto kung pwede lang. Seryosong utos ni Azul. Pinanatili ang kalmadong boses ngunit hindi ngumbiti. Agad naman siyang sinunod ng mga ito. Bago sumara ang pinto, ay narinig niyang may sinabi pa ang isang gwardya sa labas. Kita mo yun? Nagalit. Siguro dahil ayaw niyang bumalik sa kwartong to. Tapos siya magpapakain sa kriminal na yun.
Kahit ako maiinis din. Alam ni Azul na hindi yun ang rason. Mas galit siya sa mga taong hindi man lang naisip na pasyente rin naman si Loki kahit kriminal to. May dala akong pagkain. Pwede bang dumilat ka na dyan? Marahan na tanong ni Azul kay Loki. Tuluyan na rin kumalma si Azul pagkakita sa binata. Bakit hindi ka nagutos ng iba kung ayaw mo gawin to? Tanong ni Loki. Bumungad kay Azul ang kulay abong mga mata ni Loki na nakita niya pagkadilat nito. Bakit hindi ka nagutos ng iba kung ayaw mong gawin to? Pag-uulit pa ng binata. Narinig mo yon? Talas din naman ang tenga mo, no? Inilagay ni Azul ang tray ng pagkain sa mesa bago siya naupo sa gilid ng kama ni Loki. Inadjust niya muna ang kama para hindi na nakahiga ang lalaki habang kumakain. Sorry na tagalan ako, hindi kasi nasabi sa akin na ako magpapakain sa'yo ngayon. Kung sinabi lang nila sana ng maaga, edi kanina ka pa nakakain. Paliwanag ni Azul habang hinahanda ang kakainin ni Loki. Gutom ka na ba? Nang lumingon si Azul kay Loki, nakita niya kung paano titig na titig sa kanya ang binata. Napipilitan ka lang bang gawin to? Mali ang narinig mo kanina. Panimula ni Azul bago sumandok ng kanin at ulam. Iniumang niya yun sa nakatikom na bibig ni Loki. Kumain ka, masarap to. Magaling magluto ang mga tao dito sa ospital. Nakangiting sabi ni Azul. Anong mali sa narinig ko? Tanong naman ng binata. Matalim ang mga mata nitong nakatitig kay Azul. Dapat ng mga oras na yon nanginginig na siya. Sa labis sa takot. Pero hindi niya alam kung bakit nakuha niya pang lawakan ng ngiti sa labi. Hindi ako galit dahil nandito na naman ako. Galit ako kanina kasi hindi nila nasabi sa akin agad na ako magpapakain sa'yo. Lampas alauna na. Ano aasahan nila na hindi ka magugutom sa lagay mo ngayon? May mga tao naman pala dyan sa labas na nagbabantay sa'yo pero hindi nila naisip na pakainin ka. Tumikhim si Azul pagkatapos. Sa kanila ako galit. Hindi dito. Hindi sa'yo. Dagdag ni Azul at bahagyang napayuko. Naramdaman ni Azul na gumalaw si Loki hanggang sa gumalaw din ang kamay ni Azul na may hawak na kutsara. Palatandaan na kinain ni Loki ang pagkain doon. Gusto ko pa. Tura ng binata dahilan para mataranta si Azul. Sumandok siya ulit at sinubuan si Loki na hindi maalis-alis ang titig sa kanya. Huwag kang makikipag-away dahil sa akin ha. Kapag ginawa mo yun, paniguradong ibang iisipin nila. Naiintindihan mo ba, Miss Nurse? Pinalobo ni Azul ang kanyang pisngi at kunot noong nagsandok ulit ng pagkain. Ayos lang sa'yo na tratuhin ka nilang halimaw? Mas masahol pa sa trato nila sa hayop yung trato nila sa'yo eh. Kung tatratuhin ka lang naman pala nila ng ganito, sana hindi ka nalang nilagay sa ospital, di ba? Pinabayaan ka na lang sana nila. Sa kami pangalan ako, hindi ako Miss Nurse. Azul ang pangalan ko, okay? Azul. May diin ang boses na sabi ni Azul kay Loki na tumaas lamang ang kilay sa kanya. Hindi rin naman ako magtatagal sa ospital na to. Kaya hindi mo kailangan ibigay sa akin ang pangalan mo. Napansin ni Azul ang isang kanin sa bandang gilid ng labi ni Loki. Tinitigan ni Azul yon bago umangat ang kanyang daliri para kunin ang kanin na naroon. Ano naman ngayon? Gusto ko lang naman ibigay ang pangalan ko. Saka ang weird pakinggan kung tatawagin mo ako Miss Nurse palagi. Pwede namang Nurse Azul o kaya nurse lang. Bakit Miss Nurse? Parang sobrang formal. Para mga mayayaman lang yung ganun. Iniwas naman ni Loki ang mga mata sa dalaga. At dahil sa ginawang iyon, hindi niya rin napansin ang pag-igting ng panga ni Loki. Lalo na ang pagkuyom ng kamao nito. Kapag nawala ako sa ospital na to, kalimutan mo na ako. Kahit anong marinig mo tungkol sa akin, huwag kang maapektuhan. Hindi maganda ang gano'n, Nurse Azul. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng dalaga sa binata. Hindi naman talaga. Nasa ospital ka kaya tinatrato kitang pasyente. Pero kapag nasa labas ka, ibang usapan na yun. Kumislap ang mga mata ni Loki sa narinig. Sana nga. Mahinang bulong nito, habang titig na titig sa mga mata ni Azul. May nakalap akong balita, Azul! Sigaw ni Mika pagkalaan ng 3 araw. 3 araw na rin, simula na maging pasyente ni Azul si Loki.
Napaka-chismosa mo kahit kailan. Kung magtrabaho ka na lang kaya? Tanong ni Azul sa kasamahan na ngumiti lang sa kanya. Buhay ko ang chismis girl. Kaya makinig ka dahil may kinalaman ito sa pasyente mo. Bulong ni Mika, dahilan para makuha ang atensyon ni Azul. Ano na naman yan ha? Tunog walang pakinatanong ni Azul habang naghahanda na para sa pagbisita sa mga pasyente niya. Lalabas na raw siya bukas. At alam mo ba kung anong hatol sa kanya? Pabitin na sabi ni Mika. Tapos nanlaki ang mga mata nito. Habang buhay na pagkakakulong daw Azul. Wala nang tsansa no na mabigyan ng parol. Mas lalong humina ang boses ni Mika pagkatapos sabihin yon. Natigilan si Azul sa narinig. Habang buhay na pagkakakulong? Bakit naman ganun? Yun nga rin eh. Sabi kasi nila sobrang dami daw nang napatay nito. At nagawang kasalanan. Kaya hindi basta-basta makakalabas. Pero ayos lang sana kung ganun nga. Pero may narinig ako na sabi ng iba. May usap-usapan daw na may ambush na magaganap pagkalabas ng pasyente mo bukas. Papatayin daw ang pasyente mo sa gitna ng paglilipat sa kanya sa kulungan. At gawa rin daw yun ng gobyerno. Lingid nga lang sa kaalaman ng iba dahil bawal daw sa Pilipinas ang pumatay kahit na kriminal pa yun. Tumango-tango pa si Mika habang kumabog naman ang dibdib ni Azul. Pero may kasama siya mga military guards. Panigurado namang hindi siya pababayaan nun. Hay nako ka girl, hindi mo talaga naiisip ang posibilidad na to, no? Mga wais ang tao sa mundo girl. Matatalino din. Alam ng gobyerno na masisira sila kapag sila mismo ang pumatay sa kriminal mong pasyente. Kaya syempre paniguradong kukuha sila ng tao na magaling pagdating sa ganung bagay. Isang assassin na magtatapos sa buhay niya. At ano naman ngayon, kung may makakasama siya, kung ang balak naman talaga ng lahat ay kitilan siya ng buhay, di ba? Pwedeng mamatay siya dun. At pwedeng maging sugatan ng ibang tagabantay niya pero buhay pa rin sila. O baka may mamamatay para hindi masyadong kahinahinala. All in all, walang magdududa na sinadya nangyari para mawala siya. Dagdag ni Mika. Napalunok si Azul, pero sa huli, hinampas niya na mahina si Mika sa braso habang napapangiti. Ikaw talaga, Mika. Dapat tigil-tigilan mo na yung panonood ng K-drama, okay? Hindi na maayos ang takbo ng utak mo kaka-imagine sa mga senaryo na yan. Nasali mo patuloy sa totoong buhay, ewan ko talaga sa'yo. Umawang ang labi ni Mika. Pero itinaas na ni Azul ang kamay para magpaalam sa kasamahan bago naglakad paalis. Ang babaeng yun talaga, dinami pa yung pagka-adik ko sa K-drama. Totoo kaya ang sinabi ko. May gano'n naman talaga. Saka narinig ko lang naman yung sa iba. Maktol ni Mika at napasimangot na. Kinakabahan si Azul sa gagawin niya. May hawak siyang tray ng pagkain. Nanginginig ang mga kamay niya sa kaba pero ayaw niyang umatras. Magandang gabi, ma'am. Bati ng gwardya na palaging nakabantay sa pinto ng kwarto ni Loki. Ngumiti si Azul. Magandang gabi rin sa inyo. Ito, inumin. Palagi na lang kasi kayo nakatayo dito at naaawa ko. Marahang sabi ni Azul habang inabutan ng dalawang tig-isang cup ng kape ang mga gwardya. Ang bait mo talaga, ma'am. Ikaw lang nakilala kong ganito dito. Maraming salamat ng sobra. Giting-giting sabi ng nasa kaliwa ni Azul. Sabay na tinikman ng mga ito ang kape at parehong napangiti. Nagpaalam naman agad si Azul para pumasok na sa loob ng kwarto ni Loki. Loki! Tawag ni Azul sa binata na nakatingin sa labas ng bintana. Ano ginawa mo? Malamig na tanong ni Loki kay Azul na natigilan. Ha? Narinig ko kayo sa labas. Wala masyadong naririnig ang kahit sino mula sa labas. Pero naririnig ko kayo dito sa loob. Kaya anong ginawa mo? Ba't mo sila binigyan ng inumin? Gusto ko lang naman tumulong. Alam mo ba magiging kapalit ng ginawa mo, Nurse Azul? Naiisip mo ba ang mangyayari sa'yo kapag nalaman na lahat na ito? Madilim ang mukhang tanong ni Loki na ikinapitlag ni Azul sa takot. Huminga si Loki ng malalim. Bakit mo ako naisipang tulungan? Hindi mo man lang ba naisip kung anong klaseng tao ako? Palagi kitang sinasabihan.
Palagi kong sinasabi sa'yo na hayaan lang ang lahat ng narinig mo. Na huwag kang gagawa ng kahit na ano. Naiiling na sabi ni Loki. Pero, bahala ka nilang patayin. At pasyente kita. Naawa ko sa'yo, oo, at ayaw ko mapahama ka. Pero sa labas ng ospital na to, hindi mo na ako pasyente pa. Mawawala lahat na meron ka, ang buhay mo, ang trabaho mo dahil sa akin. Naiintindihan mo ba? Seryosong tanong ni Loki pero umiling lang si Azul. Tutulungan kita. Ako ang bahala sa sarili ko pagkatapos ito. Hindi mo ako kailangang isipin. Determinadong saad ni Azul. Naglakad si Azul papunta sa pinto. Pinakinggan niya ang dalawang gwardiya sa labas at nang walang narinig na kahit ano, lumapit ulit siya kay Loki. Kumuha siya ng isang pin sa buhok at ginamit yon upang buksan ang poses ni Loki. Kaya mo bang tumayo? Tanong ni Azul na umiigting na ang panga ng binata sa iritasyon habang nakatingin sa kanya. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Nagawa ko na kaya wala ka na magagawa pa. Lumabas na tayo bago pa may makaalam sa nangyayari. Akmang kukuha si Azul ng wheelchair nang hilahin siya ni Loki sa braso. Paano mo nagagawang sabihin sa akin lahat ng yan ngayon na hindi nanginginig sa takot? Malamig na tanong ni Loki, pero nag-iwas lang si Azul ng tingin. Ayaw ko may buhay na namang mawawala. Ayaw ko mamatay ka. Kaya magbadali ka. Utos ni Azul. Pagkalabas nila ng kwarto, bumungad kay Azul at Loki ang nakahandusay na katawan ng dalawang gwardya. Mabuti na lang pala at nilagay ka nila sa tagong kwarto. Walang pupunta kahit sino dito hanggat walang utos na galing sa head nurse. Tura ni Azul bago sinimulang itulak ang wheelchair. Anong nilagay mo sa inumin nila? Tanong ni Loki. Pinahinto niya ang wheelchair bago kinuha mula sa holster ng mga gwardya ang baril ng mga ito. Isinuksok ni Loki yung sa likuran niya pagkatapos. Huwag ka mag-alala, hindi ko sila nilason. Kita mo naman, di ba? Hindi bumubula ang bibig nila, hindi ba? Sleeping pills ang nilagay ko, yung may mataas na dosage. Sagot ni Azul na tila wala lang sa kanya ang ginawa kahit kinakabahan siya ng sobra. Ito ba ang kauna-unahang beses na ginawa mo to? Tanong ni Loki habang tinatahak nila ang daan palabas ng ospital. Oo. Mahinang pag-amin ni Azul. Napagod ka na ba maging isang nurse kaya ngayon gusto mong mahabol na naman ng mga pulis at military? Sarkastikong tanong ni Loki. Ikaw na nga tinutulungan ko, ganito ka pa. Kung magpasalamat ka na lang kaya? Inis na sambit ni Azul. Hindi ako marunong magpasalamat. Kaya kung sakali mong masawi ang buhay mo dahil sa ginawa mong to, hindi ko na yun kasalanan pa. Ikaw ang may dala nito sa buhay mo kaya panindigan mo. Malamig na tura ni Loki. Sumikip ang dibdib ni Azul pero ipinagsawalang bahala niya lang yon. Oh, Azul! Wow, ang gwapo naman yan girl bago mong pasyente. Halos mapatalon si Azul sa gulat nang bumungad sa kanya si Mika. Malaki ang mga mata nito habang nakatitig kay Loki na ikinalunok ni Azul. Oo. Hindi mo pa nakikilala ang isang to kasi hindi pa kayo nagkita. Magpapahangin lang kami sa labas tapos babalik din mamaya-maya. Paliwanag ni Azul na ikinatango ni Mika nang may ngisi sa labi. Nang dumaan si Mika sa gilid ni Azul, sinundot pa nito ang tagiliran niya. Ang pogi ha? Tugin mo na. Malay mo at siya na ang para sa'yo. Hagik-gik ni Mika bago nagmamadaling umalis. Kung alam mo lang Mika, pagkatapos ng araw na to hindi na tayo magkikita. Panigurado magagalit ka rin sa akin dahil sa gagawin ko. Patawarin mo ako Mika. Miski ako hindi ko maintindihan kung bakit ko ginawa to. Dahil lang nahahabag ako sa kalagayan niya. Tura ni Azul sa likod ng isipan niya bago nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating sila sa labas ng ospital, ay napalingon si Azul sa likod niya nang makarinig sila ng sigawan. Napansin na nila. Puna ni Loki nang makita ang tinititigan ni Azul. Ganun kabilis? Tanong ni Azul. Gusto mo pa rin ba akong tulungan? Tanong ni Loki kay Azul na ngayon ay putlang-putla ang mukha sa takot. Huwag ka na magtanong pa. Kailangan na nating umalis. Kaya mo naman maglakad, hindi ba? Aalalayan kita. Sabi ng dalaga
at mabilis niyang pinatayo sa wheelchair si Loki bago sila naglakad. Huwag kang lilingon. Diretso lang ang lakad natin hanggang sa makarating tayo sa bandang kagubatan sa harap nitong ospital. Utos ni Loki at tumango naman si Azul na kagat-kagat ang pang-ibabang labi. Nakatakas ang pasyente sa room 109. Narinig ni Azul na sigaw ng mga tao. Tumba raw ang 2 gwardya doon. May kasabot daw ang kriminal sa room 109. Sigaw ng isa pa. Mas binilisan ni Azul ang paglalakad. Hindi nagtagal nakarating sila sa kalsada. Huminga si Azul ng malalim. Mama, sorry. Alam kong hindi niyo gustong matulad ako sa inyo pero sorry ma. Hindi ko kaya talaga makita ang isang tao na may kaparehong kalagayan niyo noon eh. Sabi ni Azul sa likod ng kanyang isipan. Pagod na mga paa ko. Reklamo ni Azul kay Loki nang tinignan siya nito. Madilim pa rin ang paligid at walang masyadong makita si Azul. Kaya kanina pa siya nasasaktan sa mga batong nababangga sa paa niya. Umupo muna tayo. Tura ni Loki at bumitaw kay Azul. Naglakad siya papunta sa gilid ng isang puno at doon naupo. Nagugutom ka ba? May snack bar ako dito. Hindi ka pa naman nakakain kanina. Si Azul ang nagsabi nun at inilabas mula sa bulsa niya ang isang snack bar bago inabot kay Loki. Hindi mo ba naiisip na mangyayari ang bagay na to sa'yo? Mataas ang rango ko. Pwede akong bumalik sa dati kong buhay dahil sa ginawa mong pagtulong sa akin para makatakas ako pero paano ka? Anong gagawin mo pagkatapos mo akong tulungan? Malamig na tanong ni Loki. Hindi tinanggap ang pagkain na inaabot ni Azul dahilan para maibabayo ng dalaga. Ayos lang naman sa akin na magtago. Sawa na rin naman ako sa pagiging isang nurse. Pwede akong umalis sa lugar na to gamit ang barko. Hindi naman sila nanghihingi doon ng ID kaya wala makakaalam na sumakay ako doon. Tapos, mamumuhay ako sa probinsya. Ako na lang mag-isa sa buhay kaya hindi mahirap sa akin na buhayin ang sarili ko. Kahit hindi na ako nurse, pwede naman ako maghanap ng ibang trabaho. Gusto mo bang mamatay? Kaya ka ba ganito ngayon? Gusto mo ipahamak ang sarili mo at sumunod sa mga taong nang iwan sa'yo, ganon? Grabe ka naman sa akin. Hindi naman dahil mag-isa lang ako sa buhay, gusto ko na agad mamatay. Kung gusto ko mamatay, pwede naman akong tumalo na lang sa tulay, di ba? Bakit pa kita tutulungan kung may mas madali namang paraan, di ba? Tura ni Azul habang may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi kita maintindihan. Alam mo, kriminal ako. Alam mo, mapapahama ka kapag sumama ka sa akin. Alam mo, pwede kitang traidorin sa gitna ng pagtakas na to. Pwede kitang patayin at itapon na lang sa ilog ng bangkay mo. Bakit pa rin ako naisipang tulungan? Naguguluhang tanong ni Loki. Pwede naman sana. Pero alam kong magagawa mo yun nung una pa lang kung ginusto mo. Bakit mo ako binantaan na wag magbalak na tulungan ka kung gusto mo akong patayin? 'Di ba? Hindi mo ba alam ang reverse psychology? Nagagamit yun sa pamamanipula. Nurse Azul, paano kung yun na ginamit ko laban sa'yo? Napangiti naman si Azul sa binata. Di nagtagumpay ka kung ganun man. Kaya simula ngayon, responsibilidad mo na ako. Simpleng sagot ni Azul na siyang dahilan para matigilan si Loki habang nakatingin sa labi nitong nakangiti ng matamis. Nagising si Azul mula sa pagkakatulog nang maramdaman niya ang malamig na bagay na lumanda sa leeg niya. Nang imulat ni Azul ang mga mata, bumungad sa kanya ang mukha ni Loki at ang baril nito sa leeg niya. Morning! Anong ginagawa mo? Pinag-isipan mo na ba kung saang ilog mo ako itatapon pagkatapos mo akong barilin? Mapagbirong tanong ni Azul. Sigurado ka bang hindi nabagok ang ulo mo habang tumatakas tayo kahapon? Pagbabalik tanong ni Loki kay Azul nang umisilang sa kanya. Kalaunan, ngumiwi si Azul. Ang kati ng balat ko. Walang emosyon na tiningnan ni Loki ang pagkamot niya sa sariling mga hita. Kapag hindi ako nakabalik agad sa organisasyon namin, patuloy tayong dalawa na mamumuhay sa kagubatan. Handa ako sa ganitong sitwasyon. Pero paano ka? Taas kilay na tanong ni Loki. Kaya hindi ako naniniwala na kaya mo akong patayin. Dahil palagi mong pinipilit na bumalik ako sa buhay ko. Desisyon ko nga to, Loki. Kaya hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa akin.
Parehong natigilan sina Loki at Azul na makarinig sila ng malakas na pagaspas ng hangin. Helicopter? Maang na tanong ni Azul sa paparating. Mga military. Dagdag ni Loki na agad hinila patayo si Azul. Bakit ang bilis na tayo nahanap? Tarantang sigaw ni Azul na nakipagsabayan kay Loki na tumakbo habang hila-hila siya. Hindi nila tayo mahuhuli agad kung nakalayo na tayo. Pero nagreklamo ka kagabi na masakit na ang paa mo kaya nagpahinga tayo tapos nakatulog ka. E di sana, ginising mo ako. Putol ni Azul kay Loki na nilingon lang siya bago nagpatuloy sa pagtakbo. Loki, binabalaan ka namin. Tumigil ka sa pagtakbo at sumuko ka na. Binabalaan din namin ang kasabwat mo na tumigil at sumuko kasama ka. Halos mapatalon si Azul nang marinig ang malakas na anunsyong yun kung hindi lang sila patuloy tumatakbo. Kapag di kayo sumuko, mapipilitan kami magpaputok laban sa inyo. 1, 2, 3. At hindi nagtagal, pinaulanan nga sila dalawa ng bala. Kaya tarantang-taranta silang dalawa sa pagtakbo sa kung saan. Kung ginising mo lang ako sana hindi nila tayo naabutan, di ba? Ba't mo naman ako hinayaang matulog lang? Paninisi pa ng dalaga kay Loki na nag-angat ng tingin sa itaas bago nagpaputok. Napasigaw si Azul sa ingay ng baril pero hindi siya huminto sa pagtakbo. Huwag kang titigil sa pagtakbo. Kapag tumigil ka at nabaril ka, iiwanan ko lang ang bangkay mo dito. Ha? Napaka-gentleman mo naman. Ipagdasal mo naman ang kaluluwa ko. Inilusot nila Azul ang kanilang sarili sa kagubatan. Hanggang sa matabunan sila ng naglalakihang kahoy. Nagsimula nang hingalin si Azul nang bigla siyang madapa. Azul! Sigaw ni Loki nang mabitawan siya nito. Malakas na napasigaw si Azul nang may makalapit sa kanyang sundalo. Sa sobrang bilis na pangyayari, na isang galang ni Azul ang parehong kamay sa harap ng mukha niya. Huwag mo siyang hawakan. Madilim ang mukhang sigaw ni Loki kasabay ang pagpipigil niya sa kamay ng sundalo. Sumuko na kayo, Loki. Sigaw ng sundalo at malakas na sinuntok ang panga ng binata. Bahagyang nahilo si Loki sa ginawa nito. Pero binawian niya rin ang suntok na naturang sundalo sa leeg. Naging dahilan yon para mapaatras ang kalaban nila. Pero muling hinila ni Loki ang taong yon at binigyan ito ng suntok sa parte kung saan naroon ang atay nito. Loki, may paparating na iba! Sigaw ni Azul nang akmang bibigwasan pa ito ni Loki sa muka. Mabilis na nilingon siya ni Loki hanggang sa pumailan lang sa buong paligid ng tunog ng baril. Tumakbo ka! Huwag kang lilingon kahit anong mangyari. Sigaw ni Loki habang tumatakbo. Sapu nito ang tagiliran habang lumilingon sa likod para barilin ang ibang nakasunod sa kanila. Habang abala ang ibang sundalong barilin si Loki, tumingala ang binata para titigan ang helicopter na nakasunod sa kanila. Nasa ibabaw lang ng kagubatan ng helicopter, kaya hindi nahirapan si Loki na asintahin yon. Iniumang niya ang baril at sa pagputok nun, natamaan niya isang pakpak. Sa ikalawang beses, ganoon pa rin hanggang sa barilin na mismo ni Loki ang nagmamaniobra nito. Loki! Sigaw ni Azul na makita nitong humina ang pagtakbo ng binata. Sabing huwag kang lilingon. Malakas na sigaw ni Loki pero hindi nakinig si Azul at binalikan ng kasama. Kahit patuloy na nagpapaputok ang ibang sundalo na nakasunod sa kanila, walang takot na tinulungan ni Azul si Loki at sabay silang tumakbo. Hindi ka marunong makinig. Paano kung napahama ka? Bulyaw ni Loki sa dalaga na ngayon nakaupo na sa loob ng isang kuweba. Nakatakas sila mula sa mga humahabol sa kanila pero sobrang pagod naman ang naramdaman ni Azul. Bakit mo ako sinisigawan? Kung di kita binalikan, baka nahabol na nila tayo. Akala mo ba hahayaan lang kita na mahuli ka? Kapag nahuli ka nila, magpapahuli na rin ako, no? Balik na sigaw ni Azul, kaya napahilot sa sentido si Loki. Ano? Dinudugo ka? Singhap ni Azul pagkatapos makita ang duguan ng suot nitong hospital gown. Patingin! Mabilis na nabitawan ni Azul ang damit ni Loki. Nang akmang itataas niya, nang batukan siya ng binata. Wala ka na bang hiya sa sarili mo? Gulat na tanong ni Loki habang napakurap-kurap naman si Azul. Gulat?
dahil sa ginawang pagbatok sa kanya ng binata. Ba't ka nang babatok? Nurse ako kaya kailangan ko tignan ang sugat mo. Paano kung malaki ang tama niyan, ha? Sagot pabalik ni Azul sa mas mataas na tono. Kaya ko ang sarili ko. Sanay ako sa mga ganitong klase ng bagay kaya hindi mo kailangang alalahanin. Kita mo nga at may gasgas yung tuhod mo. Lampa-lampa ka kasi. Puro ka dapa. Gasgas lang naman yan. Mas malaki ang sugat mo kaysa sa sugat ko. Ano naman ngayon? Mas may pakaalam ako sa'yo kaysa sa sarili ko. Sabay na natigilan ng dalawa nang matauhan sa naging huling sinabi ng binata. Hahayaan daw ako mamatay, pero parang gasgas lang. Nakipag-away pa sa akin. Bubulong-bulong na saad ni Azul habang kumakagat siya sa hawak na snack bar. Paano kung namatay ka dun, ha? Sabi ko wag kang lumingon, di ba? Di ililibing ako. Problema ba yun? Akmang tatayo si Azul para lumanghap ng hangin sa labas nang hilahin siya ni Loki. Bakit hindi ka ba nag-iisip? Paano kung napahama ka dun? Anong gagawin ko kapag napahama ka? Sa tingin mo ba? Matutuwa ako, ha, Azul? Di ano bang gusto mong gawin ko? Hayaan ka rin na mawala ka sa mismong harap ko. Anong silbi ng pagtulong ko sa'yo kung gagawin ko yon? Anong silbi ng pagsama ko sa'yo kung mangyayari yon? Ganti ni Azul na ikinahinga ng malalim ni Loki. Dahil dito isa ka na rin kriminal. Dahil sumama ka sa akin, pati ikaw hahabulin ng mga pulis. Pati ikaw katatakutan ng mga tao dahil lang sumama ka sa akin. Nasira ang buhay mo dahil sa akin. Dahil lang nakilala mo ko. Paano mo naman nasabi na nasira ang buhay ko dahil nakilala kita? Hindi kailanman nasira ang buhay ko dahil lang sa'yo, Loki. Paulit-ulit ko sinasabi sa'yo na pinili ko ito para sa sarili ko. Ginusto kong tulungan ka at ginusto kong samahan kita. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? At bakit mo ako tinulungan, ha? Bakit mo piniling ipahamak ang sarili mo para sa akin? Ba't mas pinili mo guluhin ang buhay mo kaysa mamuhay ng payapa? Maaari kang magkaroon ng buhay na mas maganda pa sa buhay na meron ka ngayon. Kaya bakit? May kriminal ako mga magulang. Pag-amin ni Azul. Pero hindi ikaw sila, Azul. Mas maganda ang buhay mo kaysa sa mga magulang mo. Kunot noong sabi ni Loki. Pero umiling lang ang dalaga. Noong bata pa ako, madalas kami tumatakas ng ganito. Kapag nanatili kami sa isang lugar, nasisira lahat ng bagay. Nagkakaroon ako ng mga kaibigan gamit ang ibang pangalan. At kahit kailanman, hindi ko nagamit ang pangalan na Azul para sa kaligtasan namin. Madalas naririnig ko umiiyak si Mama. Kasi nga kriminal sila. Napagod na raw siyang tumakbo palagi, tumakas palagi. Pero hindi sila pwedeng huminto. Dahil kapag ginawa nila yon, alam nilang mapapahamak ako. Ako lang ang iniisip nila ng mga oras na yon. At alam mo ba kung ano nangyari? Nahuli sila dahil sa akin. Dahil sinabi ko kung nasan sila. Dahil akala ko matatapos na ang lahat kapag nahuli sila. Sasabihin ko naman kila Mama at Papa na ayos lang ako. Na walang problema sa akin kung may iwan nila ako. Nagwala sila Mama at Papa. Pareho silang tumakbo papunta sa akin. Wala silang ginagawang masama ng mga oras na yun. Gusto lang nila akong yakapin pero pareho silang nabaril sa harap ko mismo. Dahil sa akin. Napunta ako sa DSWD pagkatapos nun. Lumaki ako at naging nurse. Dahil naisip ko dati na baka mawala ang dumi sa mga kamay ko kapag nagsuot ako ng puting uniforme. Alam mo ba na ang tawag ng lahat sa akin sa loob ng ospital ay Angel? Ako raw ang anghel na dumating para sa kanila kasi sobrang bait ko daw. Dahil lahat ng tinatrato ko na maayos. Pero nagkakamali sila eh. Pinipilit ko lang ang sarili ko maging mabait. Dahil sa mga kasalanan na nagawa ko nun. Dahil kung hindi ko sinumbong ang mga magulang ko, kung nag-isip lang ako, sana buhay pa sila ngayon. Tura ni Azul. Sinasabi mo bang tinutulungan mo ako ngayon dahil nakikita mo ang mga magulang mo sa akin? Igting ang pangang tanong ni Loki. Hindi maintindihan ni Loki kung bakit hindi niya gusto ang pakiramdam na yon. Kung bakit ayaw ni Loki sa rason na yon. Oo, nung una.
Curious talaga ako sa'yo nung una pa lang. Natakot ako nung una kasi yun ang unang beses na makikilala ko yung isang mafia. Akala ko tulad ko nung sinasabi ni Mika na pangit eh. Pangit na nga panlabas, pangit pa panloob. Pero buti na lang, gwapo ka. Tumigil si Azul at mamaya-maya'y humagikgik. Agad namang nawala ang emosyon sa mukha ni Loki. Sinasabi mo bang hindi ka magtitiis sa akin kung pangit ako? Buti na lang, gwapo ka. Pero wala akong sinabi na pangit ang panloob mo. Hindi naman kasi talaga kita kilala. Walang impormasyon na binigay sa akin kung anong krimen ang ginawa mo. Pangalan mo lang alam ko at impormasyon ng mga sugat mo nakalagay doon. Basta ang alam ko mabait ka sa akin. Dahil kung hindi, bakit mo ako babalaan na wag gawin ang bagay na siyang gusto ko, di ba? Dahil doon, kaya higit pa sa pagkakainteres ang naramdaman ko para sa'yo. Higit pa, dahil ngayon ay unti-unti na ako nahuhulog sa'yo. Sa isang taong tinulungan ko. Sa isang lalaki na gangalang Loki. Masama ang magmahal na kriminal, Azul. Hindi ba yun naituro sa'yo na nag-aaral ka pa? Tanong ni Loki sa seryosong boses. Napangiti naman ng dalaga. Alam mo ba na may kanta akong alam sa ganito? Yung I'm in love with the criminal? Mapagbirong sagot ni Azul, kaya napailing-iling na lang ang binata habang nakayuko na. Anong gagawin ko? Tanong nito sa sarili, na tila ba nawala na siya ng lakas para makipagtalo kay Azul. Dinig na dinig ni Azul ang mahinang pagmumura nito. Bakit ba ha? Hindi ba'y responsibilidad mo ko? Hindi naman kita pipiliting mahalin ako pabalik eh. Pero gusto ko ng atensyon mo. Nanlaki ang mga mata ni Azul sa gulat. Hindi niya inaasahan ng paghila ni Loki sa liig niya kasabay ng pag-angkin nito sa labi niya. Bakit mo ako hinalikan? Hindi matapos-tapos ni Azul ang sasabihin habang nakatitig sa mga mata ni Loki na ngayon ay namumungay. Inaangkin ka. Ibig sabihin ng halik na yun ay akin ka. Nababaliw ka na ba? Alam ko ang ibig mong sabihin pero bakit mo ako hinalikan? Hindi mo nga sinabi kung gusto mo rin ako eh. Kitang-kita ni Loki ang pamumula ng mukha ng dalaga. Hindi ko sasabihin hanggat di kita naalis sa sitwasyong to. Ano? Tanong ni Azul nang mapansin ang titig ni Loki doon. Gusto kitang halikan. Ulit. Pwede ba? Sagot ni Loki sa napakalambing na boses, dahilan para mapalunok si Azul at nagpaano na lang ng basta-basta sa haplos ni Loki sa kanya. Bit-bit ni Loki ang baril niya habang hawak niya sa kabilang kamay ang kamay ni Azul. Saan tayo pupunta? Takang tanong ng dalaga. Unti-unting dumilim ang paligid, pero diretso lang sila sa paglalakad. Natila ba alam niya ang gagawin niya? Sumunod ka lang, okay ba? Hindi maintindihan ni Azul kung bakit siya kinakabahan ng mga oras na yon. Akala niya ay may mali sa nararamdaman niya. Na wala siyang dapat ikatakot o ikakaba dahil kasama niya ang binata. Pero sa pagliko nila sa kung saan, bumungad kina Loki at Azul ang kumpulan ng mga sundalo. Loki, sumuko ka na! Sigaw ng sundalo sa harap ng kumpulan. Lahat ng baril nila ay nakaumang kay Loki na ikinalaki ng mga mata ni Azul. Loki! Hindi na natapos ni Azul ang sasabihin nang hawakan ni Loki ang liig niya mula sa likod. Kasabay nun ay ang pagtutok ni Loki sa baril niya kay Azul. Kung sino maggagalaw, ay siyang magiging dahilan kung bakit mababaril ko ang babaeng to. Kung gusto niyong ibalik ko ng buhay si Azul Cortez, makinig kayo sa sasabihin ko. Umatras kayo. Anong sinasabi mo, Loki? Isa akong traidor tulad mo. Kriminal din, kaya bakit sila makikinig sa'yo? Tanong ni Azul, pero sa gulat ng dalaga, sinunod ng mga sundalo ang sinabi ni Loki. Loki, hindi ko gusto to. Hindi ko ito gusto. Loki naman. Nanginginig ang labing bulong ni Azul kay Loki na idiniin lang sa liig niya ang baril. Ganyan nga,
Umatras kayo. Makinig kayo sa akin at pakakawalan ko ng buhay ang nurse na to. Malamig na tura ni Loki na dahan-dahang binitawan ng leeg ni Azul. Mas lalong nalito si Azul. Gusto niyang lingunin si Loki, pero narinig niyang nagkasa ito dahilan para tumigil siya sa paggalaw. Walang nagawa si Azul nang umatras si Loki. Hayaan niyo ako makaalis. Kung hindi, ipuputok ang baril ko. Alam ko naniwala ka sa akin. Pero hindi totoo lahat ng sinabi ko. Hindi totoo darating ang araw na yun. Ginamit na kita para makatakas ako. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Reverse psychology, Nurse Azul. Nanunuya ang tura ni Loki habang nanatiling nakatutok ang baril kay Azul na nanginginig habang umiiyak. Hindi ko naman inakala mapapaniwala kita agad na magagawa mo mautos sa mga pinagsasabi ko. Akala ko matalino ka. Akala ko matino kang tao pero nagamit ka lang. Nakakatawa. Lumalayo na ang boses ni Loki na ikinahinga ng malalim ni Azul. Hindi niya alam kung saan siya nakakuha ng lakas na gumalaw. Kung paano niya nagawang lingunin si Loki na nanlaki ang mga mata sa gulat. Napahakbang si Loki. Tila kakalabitin ng gatilyo. At bago niya yung nagawa, ay pumuno sa kasulok-sulukan tenga ni Azul ang tunog ng baril. Loki! Sigaw ni Azul pagkatapos makita humandusay ang binata. Bago pa makalapit si Azul kay Loki, may humawak na sa magkabilang balikat niya para pigilan siya. Tiwan niyo ako! Tiwan niyo ako! Loki! Loki, please! Iyak ni Azul hanggang sa naramdaman niya ang pagtama ng isang matigas na bagay sa batok niya. Dahilan para mawalan siya ng malay. Ang kriminal na si Loki ay nahuli na at namatay sa gitna ng mahabang paghabol sa kanya ng mga sundalo dahil sa panlalaban. Si Loki ay isang mafia na may mataas na rango sa isang organisasyon. Ang lahat-lahat sa organisasyon na sinalihan ng naturang mafia ay nabura pagkatapos mahanap ng mga sundalo ang mismong lungga ng mga ito. Iyon ang balitang bumungad kay Azul na magising siya sa isang puting kwarto. Hindi. Hindi totoo lahat ng to. Hindi siya nanlaban. Wala siyang ginawa na kahit ano. Nanginginig ang mga labing sabi ni Azul. Nasa punang dalaga ang dibdib na sumisikip. Azul! Bumukas ang pinto ng kwarto kung nasan si Azul at bumungad sa kanyang umiiyak na si Mika. Mabuti na lang at ligtas ka, girl. Ba't naman ganun? Ba't nakatakas ang lalaking yun? At bakit ikaw pa ang napiling hostage niya? Reklamo ni Mika pagkatapos ay niyakap ng mahigpit si Azul. Hindi. Hindi niya ako pinilit. Sumama ako sa kanya. Ako sumama sa kanya. Kaya bakit siya nawala? Bakit niya piniling lumaban? Ba't niya ginawa yun? Sunod-sunod na tanong ni Azul sa likod ng isipan. Sobra ako nag-alala sa'yo. Akala ko kung ano na nangyari dahil sa pagkuha sa'yo. Akala ko pinatay ka at basta nalang tinapon sa ilog. Pag-iyak ni Mika at halos hindi bitawan si Azul. Naiyak na rin si Azul. Pero hindi sa parehong dahilan kung ba't umiiyak si Mika. Umiiyak si Azul dahil kung kailan siya natutong magmahal, saka pa nawala sa kanyang lalaki. Anong nangyari habang wala ako sa ospital? Wala ka bang narinig na kahit ano? Marami akong chismis na naririnig, pero mas nag-alala ako sa'yo. Grabe ang takot ko nung nalaman kong kinuha ka. Pagkatapos ng nangyari, maraming mga pasyente ang lumipat na ospital dahil sa takot. Kaya siguro hindi ko na rin nakita yung last na pasyenteng ginalabo nung gabing yun, yung pogi na mahabang buhok. Hindi nilabas sa telebisyon ang mukha ni Loki, kaya hindi katakatakang walang alam si Mika sa mukha nito. Paano yung mga sundalong nagbabantay sa room 109? Naku, mabuti na lang at hindi sila namatay, no? Wala rin kaming narinig masyado na kahit ano mula sa kanila. Sa gulat nga namin, kumalat ng balitang kasabot ka dahil ikaw lang ang palagi nandun sa room 109. Pero pagkatapos ng lahat, ibinalita na hostage ka ng kriminal na yun, kaya nagpapasalamat talaga ako ng sobra na nagising ka na. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa kalagayan mo. Sunod-sunod na sabi ni Mika. Alis na ako, girl, ah. May nagbabantay sa'yo sa labas na sundalo kaya hindi mo kailangan matakot dito sa loob. Walang kukuha sa'yo, okay? Tinapik ni Mika ang balikat ni Azul bago ito umalis. Sundalo. Hindi ko pa rin maintindihan
kung bakit walang sinabi na kahit ano ang mga militaring gwardya na yon na nagbabantay sa kwarto ni Loki. Alam nila na ako nagbigay ng inumin. Alam nila yon. Na yun lang ang rason para mawalan sila ng malay, kaya bakit wala silang sinabi? Takang tanong ni Azul sa sarili. Napapitlag sa gulat si Azul nang may kumatok sa pinto. Bumukas yun at sumilip ang isang sundalo. May bisita kayo, ma'am. Anunsyo nito at nilakihan ang pagbukas ng pinto. Sumaludo ang sundalo sa lalaking pumasok at ibinaba ang kamay nito nang i-dismiss siya. Malakas na napasinghap si Azul pagkatapos makita ang nakatayong tao sa pinto. Buhay at walang tama ng baril. Nakalambitin sa leeg nito ang isang dog tag na siyang ikinakabog ng dibdib ni Azul. Loki? Nangingilid ang luha sa mga mata ni Azul habang nakatitig sa mukha ng lalaking akala niya'y patay na. Hindi mo ako pwedeng tawagin sa pangalan na yan, Nurse Azul. Nangingiting sabi pabalik ni Loki o mas kilala bilang Locke Las Heras. Paano? Paanong buhay ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Azul. Tuluyan ang naglandas ang luha sa pisngi niya. Sino ka ba talaga? Bakit hindi ka hinarangan papasok dito? Bakit ka hinayaan pumasok? Hindi matapos-tapos ni Azul ang sasabihin at nasapu na lang ang bibig habang nakatitig sa mukha ng binata. Isa akong special agent. Ang totoong pangalan ko ay Locke Las Heras. Gumanap ako bilang isang spy at nag-undercover bilang Loki. Ang trabaho ko ay may kinalaman sa pagpapatumba ng isang malaking organisasyon ng mga mafia dito sa Pilipinas. 5 taon naming tinrabaho ang misyon na yon. Noong mga oras na wala ka pa sa buhay ko. Hindi ko naisip na darating ang araw na mahuhulog ako. Wala rin akong pamilya. Kaya hindi naging mahirap para sa akin na tanggapin ang misyon nito noong una. Panimula ni Loki or Locke. Ito na dapat ang huli kong trabaho. Dapat, dadalhin si Loki sa kulungan pagkatapos ng pagpapa-ospital niya. Pero sa gitna na ipapatayin si Loki at isisiwalat yun sa lahat. Dahil si Loki na lang huling tauhan galing sa organisasyon, ay siya na lang huling papatayin pero dumating ka. Nasira mo ang konsentrasyon ko. Nangingiting sabi ni Locke, habang malambing na nakatingin kay Azul na hindi makapaniwala sa lahat ng narinig niya. Kaya kita binabalaan palagi dahil nakikita kong tutulungan mo ko. Kapag tumitingin ka sa akin, nakikita kong kagustuhan sa mga mata mo na itakas ako. Bumibilis ang tibok ng puso ko pero kailangan ko magseryoso. Hanggang sa dumating ang gabing nilagyan mo ng pampatulog ang inumin ng mga nakabantay sa akin. Wala silang alam tungkol sa akin. Dahil tanging mga nasa taas lang ang pwedeng makaalam ng tungkol sa misyon ko. Pero pagkatapos ng ginawa mo, kailangan sabihin ng boss ko ang tungkol sa akin sa kanila dahil muntik ka na rin gawing kriminal dahil sa pagtulong na ginawa mo sa akin. Dagdag ni Locke na ikinakurap-kurap ng mga mata ni Azul. Pero natawag akong kriminal nung hinahabol tayo. Dahil yun ang tanging paraan para tumakbo ka kasama ko. Planado na yun. May nakadikit sa akin ng mga oras na yun. Kaya naririnig ng lahat ang sinasabi natin. Ano? Paano ang nangyari sa kuweba? Napatawa si Locke nang makita ang namumulang mukha ni Azul. Sinira ko na yun ang oras na yun. Dahil sa paglabas natin nun, nakaharang na ang lahat. Hindi kita magagawang pigilan sa kagustuhan mong sumama sa akin. Kaya hindi ko nakikita matatapos ang misyon ko. Kaya ginawa namin yon. Sa paraang yun, nalinis ang pangalan mo. At natapos din ang buhay ni Loki. At nagretiro na rin ako. Bakit? Dahil sa akin? Dahil sinira ko ang misyon mo? Dahil kailangan kong pumili. Bawal sa trabaho ko ang mahal sa buhay. Hindi ako pwedeng magkaroon ng nobya, asawa o mga anak. Hindi ako pwedeng magkaroon ng tao naghihintay o nagmamahal sa akin. Dahil masyadong delikado ang mundong kinalalagyan ko. Kita mo nga, nakilala mo ako sa undercover ko. Munti ka na mapahamak dahil doon. Kaya nagretiro ako. Napromote ako pero mas pinili kong tumigil. Dahil kahit ako pa ang pinakamagaling sa lahat, kung di rin naman kita makukuha ay walang silbi yun. Mas gusto kita kaysa sa mundong binuo ko nung wala ka, Azul. Locke! Nanginginig ang boses na tawag ni Azul sa totoong pangalan nito. Mahal na mahal din kita, Azul.
Hindi ko lang masabi ng mga oras na yun dahil bawal. Dahil hindi pwedeng mahulog ako. Pero hindi ibig sabihin nun hindi ako nahulog. Dahil hulog na hulog ako simula nung una kitang makita. Pinipigilan ko lang dahil ayaw ko maging dahilan kung bakit mapapahama ka. Curious din ako sa'yo. Hanggang sa namalayan ko na lang na gusto ko na lang magretiro para sa'yo. Para makasama kita habang buhay. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Akala ko nawala ka na talaga. Takot na takot ako, Lak. Hindi ko kayang wala ka. Shh, patawarin mo ako. Pero simula ngayon, hindi na ako mawawala, Azul. Simula ngayon, hindi mo na kailangan matakot. Hindi na rin natin kailangan magtago. Hindi mo na kailangan magtago. At ang pagmamahal nating to, dapat pinagsisigawan sa buong mundo. Dapat alam ito ng buong mundo. Dahil ang ganda-ganda ng pagsisimula natin. Marahang bulong ni Lak at binigyan ng halik sa labi si Azul. Promise yan ha? Hindi ka na aalis? Tanong ni Azul at nang tumango si Lak, humigpit lang ang yakap ni Azul sa binata. 4 years later. Lak, si Blue nawawala. Sigaw ni Azul habang tumatakbo palabas ng kwarto, pero sa gulat niya, bumungad sa kanya ang asawa na hawak ang 1 taong gulang na anak nila. Ano ka ba naman? Tinakot mo ako, Lak. Reklamo ni Azul at napasa po ang dibdib habang masama ang tingin sa asawa na awang ang labing nakatingin sa kanya. Hindi ka kasi nakatulog ng maayos dahil sa ginawa natin kagabi kaya kinuha ko muna si Blue. Baka umiyak at magising ka. Paliwanag ni Lak dito habang may pilyong ngiti sa labi. Ewan ko talaga sa'yo. Kapag yung anak natin na kidnap, kakaharot mo sa akin, lagot ka talaga. Sinalubong agad ni Lak ng halik si Azul sa mga labi nito, kaya napangiti na rin ang dalaga sa bandang huli. Maganda ba naging tulog mo, Malambing na tanong ni Lak, at gamit ang libreng kamay, inayos niya ang buhok ni Azul. Maayos naman. Kahit sa panaginip ko kasama kita. Nagtataka lang talaga kung bakit hindi ako nagsasawa sa pagbumukha mo. Sa gwapo kong to, magsasawa ka pa sa akin? Kapag ako ang kasama mo, mabubura na parang bula ang pagsasawa mong yan, mahal. Gusto mo sundan na natin to panganay natin? Para mapakita ko sa'yo kung gaano ako hindi nagsasawa? Dagdag pa ni Lak na ikinapula ng pisngi ni Azul. Nahampas naman ni Azul ang braso ni Lak dahilan para umiyak si Blue. Napakurap-kurap si Azul ng overprotective na niyakap ni Blue ang ama nito na tila pinoprotektahan mula sa kanya. Inaaway ako ni Mommy, baby. Bad ni Mommy, no? Inaaway tayo, no? Pa-baby na tanong ni Lak sa anak na mas lalong lumala ang pag-iyak. Lak, ano ba? I'm sorry, baby. Hindi sinasadya ni Mommy. See? Ikikiss ko sa chick si Daddy para batiin na kami, okay? Marahang paliwanag ni Azul sa anak at akmang hahalikan sa pisngi si Lak. Nang lumingon ito, dahilan para mahalikan ni Azul ang labi ni Lak. Sarap. Bati na nga kami ni Mommy, baby, oh. Pilyong sabi ni Lak sa anak na humagikik lang, kaya naman natulala si Azul dahil pinagkakaisahan siya ng mga ito. Mommy ko. Pagtawag ni Lak kay Azul na wala sa sariling tumingin sa kanya. Mahal kita. Matamis ang ngiting sabi ni Lak. Mabilis na tinalikuran ni Azul ang mag-ama para pumunta sa kusina. Naghanda siya na makakain nila at rinig na rinig niya ang tawanan ng mga ito sa sala. Ano ka ba, Azul? Parang hindi ilang taong kayong kasal nila ka. Humamula ka pa rin. Pagsaway niya sa sarili. Akmang marami pa siyang sasabihin nang maramdaman niya ang pagyakap ni Lak mula sa kanyang likuran at ang pagpatak ni Lak ng halik sa gilid ng kanyang leeg. Saan tayo sa susunod na bakasyon mo, mahal? Gusto mo bang pumunta tayo ng Switzerland? Maganda doon. Pwede nating dalhin si Blue doon tas gagawa tayo ng mga bagay-bagay na ginagawa ng pamilya. Malambing na sabi ni Lak. Pwede rin. Ayos lang ba sa'yo na medyo matagalan ako? Busy kasi sa hospital ngayon. Gustuhin ko mang gumala, kasama kayo, hindi ko agad magawa.
Sabi ko naman sa'yo, titigil na lang ako sa pagiging nurse eh. Hindi pwede, mahal. Hindi mo ba alam kung gaano ko kagusto na nakikita kita sa uniform mo? Burahin na natin yung masasamang alaala. Alisin natin ang dahilan kung bakit gusto mo magputi. Gawin natin ang tungkol sa atin. Diba doon tayo nagkakilala? Isipin mo na sa tuwing papasok ka. Doon nagsimula sa ospital na yun yung pag-iibigan nating dalawa. Alam mo ba kung anong naiisip ko? Pil yung tanong ni Locke. Mahal kita kahit ganyan ka, Locke. Kaya umalis ka na at baka hindi lang pagluluto ang magawa natin ngayon. Mahal din kita, kaya bakit hindi natin gawin? Hay nako, nandiyan ang anak natin sa may trabaho ako. Dahil doon, napuno ng tawanan ng kusina dahil sa mag-asawa. Mahal na mahal talaga ni Azul ang asawa niya sa kabila na nangyari. At alam niyang, habang buhay silang magsasama, kasama ng kanilang anak na si Blue at ng magiging anak pa nila sa mga susunod na taon. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia and His Nurse, written by Leslie. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.